na pwede makatulong para sa iba't ibang mga concern. Lalo na isang concern din is cardiovascular diseases. Pero ito yung i-discuss ko muna is about salt. Katulad nung nabanggit ko nung nakaraan, madami po sa atin takot sa alat, 'di ba? Pag medyo tumataas na ang BP, bawal si maalat. Yung iba na talagang may maintenance na, sinabihan ng kanilang mga cardio na dapat ang pagkain halos walang lasa, walang asim. Kaya lang napansin nyo, wala nang lasa yung pagkain pero parang hindi gumagaling. Kasi ang nangyayari tuwing magpa-follow up check-up, i-maintain yung gamot, yung iba nadadagdagan pa yung dosage, 'di ba? Or nadadagdagan yung gamot. Kaya later on habang umiidad, padami ng padami talaga yung iniinom na gamot. Ito yung isang madalas na pinapayo, bawal ang asin, nakaka-high blood. Pero may kinalaman po ang asin sa pagkakaroon ng diabetes. Yan, yun yung magugulat kayo. May mga research po niyan. Pwede nyo po siyang i-search. May mga babanggitin ako mamaya. Magugulat kayo na ang asin pala ay kailangan. Merong isang passage in the Bible, sabi ay maging asin kayo sa sanlibutan. Di ba? Kumbaga, bakit tayo kino-compare ng God na maging asin kung yung asin ay masama? Kasi pag binanggit niyo yung asin, ang laging maiisip ay hypertension, high blood. 'Di ba? Although, kung isang linggo pong asin nga ang ulam niyo, high blood talaga kayo, 'di ba? Ang tamad niyo naman kung asin lang lagi ang ulam, 'di ba? Eh, naranasan ko po 'yon na ang ulam, alam ko yung iba sa atin naranasan yung mag-ulam ng asin. Kasi ako naman hindi ako galing sa well-to-do family. Ang nanay ko hanggang ngayon OFW, ang tatay ko tricycle driver. Hindi ko rin akalain na maging doktor ako dahil sa tulong ng UNESCO, dahil naging scholar ako ng UNESCO. Um, pero naranasan ko na mag-ulam ng asin. Kaya lang nga, lagi natin 'to narinig, bawal ang asin. Yung ibang masunurin, yung pagkain, talagang wala na halos lasa. May mga misis na gano'n, 'pag yung mister nila ay na-diagnose ng hypertension, halos hindi siya nagluluto sila. May na-encounter akong gano'n, nagluluto, walang asin na nilalagay. Kung ano lang yung lasa ng pagkain, yun na yun. Alam niyo, pagka gano'n ang ginawa, para na ring pinapatay niyo unti-unti yung mister niyo. Ayan, hindi sila akala niyo, nakakatulong yun para humaba yung buhay. Pinapadali niyo po na maging balo po kayo pagka kinontrol niyo po yung asin. Ito po ang mga ipe-present ko, magugulat kayo sa mga reason. Kasi itong presentation na 'to ginawa ko pa noong 2013, gano'n na siya katagal. Ito'y ginamit ko, naimbitahan ako mag-lecture sa Malaysia. Ito yung topic about salt. Kasi sa Pilipinas meron tayong asin law na tinatawag, na kailangan lahat ng asin dapat iodized. 'Di ba? Yung iodine, may research sila, kaya lang may impact po 'yon sa salt production. Kung mapapansin niyo tayo, napapalibutan tayo ng dagat pero nakakahiya, halos 90% ng salt natin imported. Binibili natin. Yung local salt production natin nawala halos. Pumunta kayo diyan sa Cavite, yung asinan diyan dati, tanungin niyo si Manny Villar kung nakanino na yung mga lupa na yon, 'di ba? Gano'n yung nangyayari sa buong bansa, yung mga gumagawa ng asin nawalan ng suportang gobyerno. Although recently may batas na pagsuporta sa mga gumagawa ng asin. Pero still hanggang ngayon, pagdating sa mga cardiologists, may question mark yung
yung asin. May mga pagkakataon yung mga doktor na iba minsan hindi ni rin nila alam ano yung pinapayo nila. Basta ang alam lang nila, eto sakit mo, eto gamot. Eto mataas ang cholesterol, may gamot. May palpitation ka, may gamot. Pagdating sa tamang approach sa diet, hindi nila minsan maintindihan. Kasi dun sinanay ang mga medical doctors, ito yung complaint, may bagong gamot, may mga ganon. So, tingnan natin, ano yung dapat nating malaman sa asin? 'Di ba? Sabi nila nagko-cause ng hypertension, masama sa kalusugan. May nagsasabi pa mas healthy po yung kulay pink na Himalayan salt. Sabi eh mas healthy ba? Yan, we would all be healthier if salt is eliminated from our diet. Hindi po. Kasi ito nga, ang daming mga sinasabi about salt na nakakataas ng blood pressure, pwede maging dahilan ng heart disease. Ang asin ay 40% ang sodium and 60% ang chloride by weight. Pero napapagpalit yan eh, salt and sodium. Basta salt, yun ay sodium. Pero in fact, yung salt is 40% yung sodium, 60% nun ay chloride. Pero ang asin, meron ding mga trace minerals. Di ba? May isang produkto na sumikat dati, yung concentrated mineral drops. Ayan, mga trace minerals. Ang major mineral na nandun is magnesium. Sa asin, may calcium, may potassium, may iron, may zinc. Pag medyo mataas yung iron, nagiging pink ang kulay, kaya yun yung Himalayan salt. Ngayon, may asinlo tayo, nagdagdag ng iodine, yan na yung batas natin. Kaya madami yung mga gumagawa ng asin dati tumigil kasi hindi nila mabenta dahil wala dun sa pamantayan ng gobyerno na kailangan ang iodine content ng asin ay ganito. May certain level na in-insist base sa batas. Yung batas na yon ay pinirmahan ni dating President Ramos. Alam niyo, one time, I was invited sa isang forum sa Club Pilipino sa mga senior citizen at diniscuss ko, ito, same presentation in PCAM, same presentation yung ginamit ko. Ang reaction ng isang attendees, sabi niya, isa lang yung masasabi ko dyan. Fidel did it. Alam nyo kaya may Fidel Soltay. Alam nyo kung sino yon? Si First Lady Ming Ramos, asawa ni President Ramos, na kasalanan niya ni Fidel. Eh di ba may brand tayo na Fidel Salt, na iodized salt. Although kailangan natin yung iodine kasi ang reason nila maliliit yung mga Pinoy kasi kulang ng iodine. Tapos mahina ang kokote. Pag pinag-compare sa mga estudyante sa karatig nating bansa, sa Singapore, sa Japan, yung sa Asia, pinakamahina ang Pinoy sa math and science. Ang study, kulang sa nutrients like iodine. Kaya nagkaroon tayo ng asin law, ng fortification law, di ba? Kaya may mga product na fortified with salt, fortified with iodine, fortified with calcium, 'di ba? Pero ginawang kalokohan lang 'yon ng mga loko-lokong politiko, ng mga nasa gobyerno na nagbebenta nung, 'di ba, para kumita sila ng mga fortified products. Pinagkakitaan nila 'yon, 'di ba? Naging issue pa 'yon, may teacher na nakalagay with egg. Yung teacher na nagluto nung noodles, hinahanap yung itlog dun sa loob ng noodles. 'Di ba? Eh, importante mas naintindihan natin na kailangan yung sapat na nutrients, kailangan yung mga nutrients balanse. Kahit po yung salt, balanse. Kahit sugar, dapat balanse. Hindi po pwedeng walang sugar. Pero yung relationship ng salt and sugar, mas maiintindihan nyo po ngayon bakit ganun yung nangyayari na tumataas din yung kaso ng diabetes. Bakit may mga pagkakataon may high blood,
walang history ng diabetes, pag nag-control ng asin, bakit nagkakaroon ng diabetes? Ito po, ito yung dahilan. Yan, ang salt, composed of sodium and chloride. Madaming function yan sa ating katawan. Madaming mga pagkain ngayon ang merong sodium. Diba? Lahat ng processed food, nandyan yung sodium as preservative. Yung chloride may function din sa ating katawan. Importante yan, di ba? As disinfectant, pampatibay ng ngipin. Kaya yung iba, they promote yung kanilang tubig na merong chloride. Actually, yung sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, ang Cavite ang may pinaka mataas yung chloride sa kanilang tubig. Kaya pansinin nyo, sa mga dentista alam nila pag taga Cavite. Kasi may certain may nakikita sila sa ngipin na palatandaan na mataas yung chloride. Yan. At dali lang po ha, napupan ako sa aking slides. So ito yung sa research na pagka nilimitahan ang salt, merong effect na bumababa yung blood pressure. Konti lang. Yun yung sa research. Kaya lang, ang nangyari kasi, mahina yung research, pero prinomote, kaya yun yung naging basis. Nasa research, halimbawa, ang BP mo is 140, pag kinontrol mo yung asin mo, bumababa lang siya ng 2. Nagiging, halimbawa, kung 140, nagiging 138 lang. Konti lang, slight reduction sa blood pressure. Walang strong evidence na pag ni-reduce mo yung salt intake, bababa yung risk mo sa heart attack, sa stroke, or yung sa pagkamatay dahil sa atake sa puso. Diba? Kasi yun yung madalas na binabantayan. At madami dun sa mga pasyente na may hypertension na kinokontrol yung asin, hindi sila talaga din makapag-control eh. 'Di ba? Ang magaling mag-control yung mga misis, yung mga partner na sila yung tagaluto, binabantayan nila yung kanilang asawa na halos walang lasa yung pagkain. Ay yung lalaki naman siguro, parang si president natin takot sa misis no, na oo lang ng oo. So kain lang kahit walang lasa. Pero pag nakawala sa paningin, doon medyo sumisigi ng pagkain. May ganun akong pasyente eh, na pagdating dun sa clinic, hindi kasama yung asawa, Dok, pakainin mo naman, sabayan mo naman akong kumain ng sisig. Kasi bantay na bantay ako ng asawa ko. May mga ganun eh, na case. So, ito yung dangers kapag kakulang yung asin. Ang sodium, kailangan po ng ating katawan para mag-function na maayos. Yung iba pang mga minerals, kailangan din. Yan, magnesium, potassium, calcium, sodium, and chloride. Lagi kong binabanggit, lahat po ng sakit can be traced into a mineral or nutrient deficiency. Dun sa mga nag-promote dati nung CMD, yan yung sinasabi eh. May katotohanan yon. Halimbawa, osteoporosis, kulang ka sa calcium. Pero hindi lang calcium. Kailangan mo vitamin D, kailangan mo ng, di ba, magnesium. Kung anemic ka, kulang ka sa iron. So nandun talaga yung nutrient deficiency, mineral deficiency. Hindi mag-work ang katawan natin kung kulang sa minerals. Even diabetes ay kakulangan ng 5 basic minerals. Yung chromium, vanadium,
magnesium, yan. Madaming minerals. Kaya nga, sa mga may diabetes, ang isang magandang isabay sa Meta-X, kain po kayo ng talbos ng kamote or anumang greens araw-araw, kahit kangkong. Kasi nandun yung mga minerals na makakatulong para mas gumanda ang pakiramdam, mas mabilis gumaling sa sakit na diabetes. Ang talbos ng kamote, merong 17 na minerals, 5 lang doon yung kailangan for diabetes. Ngayon, dahil nagkaroon ng batas tungkol sa asin na yan, hindi lang naman dito sa Pilipinas, sa buong mundo, they promote yung iodized salt. Kaso yung mga iodized salt, refined salt iyon. Kaya mapapansin nyo yung mga asin sa abroad, parang asukal mapapagkamalan mong asukal. Kasi they think, they promoted na yung mga rock salt, katulad nung nabibili natin sa palengke, madumi. So, kailangang i-refine. Yun. Ako, I promote unrefined salt. Tangkilikin natin yung mga asin na ginagawa locally. Kasi sila yung merong mga minerals. Nandun yung 80 essential minerals na kailangan ng ating katawan. Ito yung mga research. Pagka kinontrol nyo yung asin, tumataas yung bad cholesterol and triglyceride. Di ba? Ang sinasabi, pag kinontrol mo yung asin, bababa yung blood pressure mo. Sa research, bababa. Konti lang, slight lang. Kumbaga, tunga lang usually. Dalawa lang. Kung 140 ka, magiging 138. So, hindi siya ganun ka-significant. Kaya lang, ang resulta niya, may mga study po, yung mga medical doctors, if you want, I could share yung mga references ko nito kasi ito summary lang po Ito kasing presentation is for general public. Pero kung doctors, I could cite yung mga research, mga published article tungkol dito. Lahat po ito ay published data na nasa NCBI, National Center for Biotechnology Information ng Amerika. Pwede ko pong ibigay para dun sa mga gustong makita ano yung basis natin dito. Kasi ako, iba po yung presentation ko kung halimbawa sa scientific community, kung mga doctors na gustong makita saan yung mga sources. Pero for general public, yan, nakasummarize yung topic. Una, pag nirestrict mo yung salt, tataas yung bad cholesterol. Tataas ang triglyceride. Di ba? So, bumaba yung BP, konti, magtataka kayo, bakit ang LDL hindi bumababa? Yun yung resulta pagka kinontrol mo yung salt. Merong mechanism po yan sa katawan. Merong isang study rin na pag nirestrict mo ang salt ng less than 3,000 milligram, yung sodium ng 3,000 milligram per day, tumataas yung risk na mamatay ka sa heart disease. Ngayon, 3,000 po yan yung study, less than 3,000. Ano ba yung current recommendation? Ang current recommendation is 2,300 milligram only. So talagang mababa. Mababa sa 3,000. Kaya number one na dahilan ng kamatayan, heart disease. Isa yan sa dapat na tingnan ninyo na baka dahil sa kulang sa salt. Ito yung isang analysis. Pag nirestrict yung salt intake, tumataas yung risk na mamatay ka sa heart failure by 160%. Kaya sa akin, huwag po kayong matakot sa asin. Okay lang po, medyo maalat yung pagkain. Meron tayong gagawin para mabalanse. Ang sa akin lang, huwag po kayong magpakamartir na walang lasa ang inyong pagkain. Kailangan po ninyo ang salt. Salt po hindi patis, hindi toyo. Yung salt, yung sa pagkain. Pero meron kasi sa atin, pagka nagtimpla, medyo iba yung panglasa, medyo mataas yung panglasa. Yun. Babantayan lang natin yun. No? Ito pa, may study rin na pagka kinontrol mo yung asin,
tumataas yung insulin resistance. Ano ba yung insulin resistance? Ito po yung metabolic syndrome na pinag-uusapan natin. Kaya ko pinormulate yung MetaX is to control yung insulin resistance. Kaya nga, ako sa mga pasyente ko, pag nagtanong, Dok, anong bawal? Sabi ko walang bawal. Ang binabawal ko lang dinuguan kasi yun yung belief ko, yun yung religious belief ko, bawal ang dinuguan. So yun ang sinasabi ko, yun lang ang binabawal ko. Walang bawal. Pwede kayong kumain ng lechon, ano pa ba yung gusto nyong kainin? Pwede po. As long as yung diniscuss ko nung nakaraan, yung 5 basic needs ng katawan, pangunahin, tubig. Ang asin kasama. 'Di ba? Na-discuss ko nung nakaraan. Kaya dun sa hindi po naka-attend nung nakaraan, may record naman yon. I think mapapanood niyo yung video na yon at dun yung maintindihan gaano ka-importante yung proper hydration na balanse siya with salt. Although ngayon, mag-focus ako sa salt lang. Next time, mag-focus naman ako sa cholesterol kasi alam ko madami sa inyo, they think about good and bad cholesterol. Ano ba yung good and bad cholesterol? Yan, sa next yun yung tatalakay. Kasi para every presentation natin, may matutunan kayong iba aside from dun sa general knowledge about our product, about our MetaX. Pero alam niyo sa MetaX, pwedeng hindi ko na nga i-explain eh. Panoorin nyo lang yung mga testimonials mula sa group. Di ba? Pinopost ko din yan, sinishare ko sa Facebook account ko na yung mga testimonials na nakita nyo kung gaano ka-effective yung product. Yun. Ito, dangers of low salt diet, pwede kang magkaroon ng diabetes. Merong isang study ng mga diabetic patient na kinontrol nila yung asin kasi ang iniisip nila, tumataas yung risk sa heart disease, medyo tumataas yung cholesterol, yung LDL cholesterol. So, nirestrict nila yung sodium. Pero, ang nangyari, mas tumaas yung risk na mamatay. Kasi nga, tumaas yung triglyceride, tumaas yung LDL. Alam niyo kung bakit namamatay? Kasi pagtaas ng triglyceride, pagtaas ng LDL, ang daming gamot na binigay. Yung gamot, nag-cause ng side effect, naging dahilan ng chronic kidney disease. Ganon yung nangyayari. So, maintindihan natin, ang buhay natin, it should be in balance. Pag kulang ka sa sugar, masama yon. Pag sobra yung kulang, nakakamatay yon. Sa asin, pag sobra ka, pwede ka nang ma-high blood sa inis lang. Pero physiologically, ito yung mga nangyayari. Tataas ang cholesterol mo, tataas ang triglyceride, tataas ang sugar. Kahit wala kang diabetes, pag kinontrol mo yung asin, dahil ang paniniwala mo nakaka-high blood, pwede kang magkaroon ng insulin resistance. Ang insulin resistance leading to type 2 diabetes. Kaya dumadami rin yung kaso ng diabetes. Bukod sa yung diet na matatamis, isa yon, pero pagka kinontrol mo yung asin, nakakadagdag din yun. Kaya dumadami yung kaso ng diabetes. Yung mga, sabihin natin na borderline lang yung kanilang sugar. So ito yon. Ang low salt diet has been linked to higher LDL and triglyceride level. Tumataas yung insulin resistance. Tumataas yung risk sa kamatayan dahil sa heart disease, sa heart failure, and type 2 diabetes. Kasi yung mga gamot na, yung mga sakit na yan, ang daming gamot niyan. Halimbawa, sa heart failure, pag ganyan ang sakit mo, bibigyan ka ng gamot na pang-relax ng puso. Ang mahal nun, halos 150 ang isa. Bibigyan ka ng Lanoxin, bibigyan ka ng Valsartan. Sa diabetes, may metformin, may gliclazide, may glimepiride. Iba-iba. Pag hindi ka nag-exercise, may ibang gamot. Di ba? Pero dati metformin lang. Pero tanongin nyo ngayon, gaano kadami ang gamot sa puso? Gaano kadami ang gamot sa diabetes? Iba-iba. Iba-ibang variation. Pero lahat ng yan, madaming side effect would lead to kidney failure. Kaya sinasabi, tumataas yung risk na mamatay dahil dyan sa mga sakit na yan
dahil dun sa mga gamot na binibigay. Ang isang reason is low salt diet. So sa akin, huwag kayong matakot sa asin. Ang kailangan lang, katulad nung natalakay natin last week, balansehin natin with water. Huwag yung maalat na nga ang kinakain nyo, umiinom pa kayo ng soft drinks or ng juice. Healthy naman po ay orange juice. Pero kung ang orange juice nyo yung tinimpla yung powder, wala po yung kwenta. Ang pineapple juice nyo yung nakalata, lalong wala din yung kwenta. Di ba? Kung gusto nyo ng ganong juice, fresh, pwede. Pero yung mga tinitimpla-timpla, basta process, may sugar po yon na nakakasama sa ating kalusugan. Ngayon, anong klaseng asin? Better yung rock salt sa palengke, yung asin na basa-basa. Kasi nandun yung mga minerals. Ang asin, nagpapataas ng pH ng ating katawan. So yung mga gusto ng alkaline, yan, asin lang. Kaya nga, kung kayo po ay parang uneasy, inom kayo ng asin, di ba? May pagkakataon na gano'n na hirap kayong makatulog, hirap dalawin ng antok. Try nyo po uminom ng tubig, may konting asin. Marirelax po kayo dahil may mga minerals na gano'n. Ang asin nakakatulong para ma-improve ang ating immune system. Nagpapababa ng blood pressure. Bakit? Meron po siyang magnesium. Ang nakakataas po ng BP na asin, yung mga parang asukal na. 'Di ba? Nagiging makakalimutin. Naalala niyo yung commercial? Si Karen o si Gina ba yun? 'Di ba? Yan. Isa yun sa resulta. Kaya ang importante po ay huwag nating katakutan. Pero I recommend rock salt. Ngayon may nagtanong, Doc, okay ba ang Himalayan salt? Anong difference ng Himalayan salt sa rock salt? Actually, yung kulay lang yung difference. Yung Himalayan, may nag-pink lang siya, medyo mataas yung iron. Pero ang nutrient profile, pareho lang siya nung rock salt natin. Magkano yung rock salt natin? Let's say 20 pesos, 30 pesos per kilo. Magkano isang kilo ng Himalayan salt? Baka sabihin nyo, maganda, they promote yung Himalayan salt. Kasi market yan ng Amerika eh. Di ba? Pero dun sa mga mahilig magluto, di ba nung mga nakaraan na balita, yung ating rock salt sumisikat sa Amerika kasi ginagamit ng mga kilalang chef na pagka yun ang ginamit nila sa pagluluto, masarap. Iba yung effect sa pagkain. Kasi nga, yung ating asin, merong minerals. Yung natural salt natin contains more than 80 essential minerals na kailangan ng katawan. Hindi nyo po kailangan ng CMD, kailangan nyo lang tunawin yung konting asin sa tubig. Yun ang inyong inumin. Pareho lang po yung effect niya kaysa dun sa patak-patak. So asin lang, kahit pisong asin. At saka pansinin nyo po ngayon, madaming cardio, nagre-reseta na ng sodium tablet. Dati walang sodium tablet. Ngayon may nabibili ng sodium tablet. Bakit ka bibili ng sodium tablet? Sabihin natin piso lang. Yung 5 pisong asin, isang buwan mo nang gagamitin. Kung iinumin mo lang. Yung sodium tablet, isa sa isang araw. Kasi sa sobrang control, ang naging problema na ngayon, mababa ang sodium. Pag mababa ang sodium, delikado. Pwede pong ikamatay. Pwede kayong makomatos. Pwedeng mamaga yung inyong utak pag kulang tayo sa salt. Yan din po yung reason na binanggit natin nung nakaraan na sa pag-inom ng tubig, hindi po pwedeng madami. Dahan-dahan din ang pag-inom. Hindi pwedeng isang upuan yung 1 litro na tubig para dun sa mga nagpo-promote ng water therapy. Huwag pong susobra sa 1 liter per hour kasi baka bumagsak masyado ang sodium. Nagiging dahilan po yan ng inflammation sa ating brain. Pwedeng mag-seizure, pwedeng makomatose. Kaya sa akin, wag niyo pong katakutan ang asin. Yan. Unrefined salt, rock salt, yun po yung gagamitin dapat. At tandaan natin, ang ating katawan, di ba, approximately 70% water. Ang brain natin, nandun din ang water. So sa katawan natin,
merong approximately 250 grams of salt. Sa bata, nasa mga 14 grams yung salt component. Gano'n siya kaimportante sa katawan kasi may function siya, may role siya. Para ding sugar, may role siya. Pag sumobra, yun ang delikado, magkakos ng diabetes. Pero malaki pong kinalaman yung salt para mabalanse yung sugar. Kung marunong po kayo magluto, alimbawa, nagluluto ng minatamis na saging. Masarap po yung minatamis na saging pag may asin. I-try po ninyo. Sa pagluluto, minsan ang pampaalat nyo, patis o kaya yung mga cubes na nabibili. Pero iba pa rin pag may natural salt na nilalagay. Iba po yung lasa, iba yung effect. Ganon kaimportante ang asin balanse. Pero hindi lang dapat sumobra, i-balance natin with water. Kasi yung mga ganito pong information, hindi masyadong pinapansin. Pero importante po ito para maintindihan natin yung nangyayari sa ating katawan para mas makontrol natin. Kasi ang pangunahing problema talaga, diabetes, cardiovascular diseases. Pero ito yung mga nasa likod salt, water, dapat maibigay ito sa ating katawan. Ang salt kailangan to stimulate metabolism, to improve detoxification. Yung pag-transport ng nutrients sa ating katawan, kailangan yung salt. Di ba? May mga electrolytes tayo. Pag kulang ka sa salt, kulang yung electrolytes, delikado. Pagka na high blood ka, na hospital ka, babantayan yung sodium, yung potassium, yung magnesium, mga electrolytes yan. Kailangan yan para maging balance yung water, para yung pag-transport ng mga nutrients sa iba't ibang bahagi ng ating katawan maganda. Dahil yun sa function ng salt and water. Malaking factor yung salt and water. Even sa ating immune system, sa ating nervous system, pag kulang ka sa salt, prone ka sa anxiety and depression. Yan. Sabi ni Sir Patrick, may nag-comment. Yan po ang gamit na salt sa pagluluto. 4 euro po ang 1 kilo dito sa Spain. Ayan. Kung yan po ang available sa lugar nyo, okay lang yung Himalayan. Pero kung nandito kayo sa Pilipinas, wag niyo na ring wag nang bumili ng Himalayan. Pareho lang po 'yun ng rock salt. Ayan, Doc, pwede rin siya sa arthritis, pumuputok na po sa katawan. Pwede po. Kasi ang isang kailangan po sa arthritis is kailangan yung uminom ng tubig para ma-improve yung detoxification, para ma-flush out yung uric acid. Hindi po mapa-flush out yun kung kulang ka sa salt. Kailangan balanse po yung salt. So sa transport ng nutrients, ganun po talaga. Yan. So ganun po ka-importante yung salt. Pag konti yung tubig, konti yung asin, nadi-disrupt yung ability ng ating mga cells to release yung waste product. So pagka ganon, pagka kulang ka sa salt, ang tendency, pwede kang ma-dehydrate. Madami pong ganyan. Nagko-complain sa akin kasi pag tinest ko sa clinic, natitest ko kung dehydrated. Sabi niya, Dok, paano ako magiging dehydrated? Inom ako ng inom ng madaming tubig. Ang tanong, yung salt, gaano kadami? Kasi kahit umiinom ka ng madaming tubig, dehydrated ka pa rin. Kasi ang nangyayari, para ka lang tubo ng tubig. Pag pinasok mo sa kabilang side or hose, pag pumasok sa kabilang side, lalabas. Kumbaga, ang katawan natin, dinadaanan lang ng tubig. Kung kulang sa salt, yung tubig, hindi siya na-absorb ng ating katawan. Kaya, pag kulang kayo sa salt, ang resulta po niyan, pag umiinom kayo ng madaming tubig, natural, iihi lang kayo ng iihi. So pagka ganon, ang end result ay dehydration. Pero pag ginawa ninyo, bawa, yung mga kinokontrol ang tubig dahil ayaw umihi, ayaw bumangon sa madaling araw kasi naiihi sila, try po ninyo. Bago kayo matulog, konting asin, tapos inom kayo ng tubig, hindi po kayo magigising para umihi.
maobserbahan yan. Dun sa mga nagbabiyahe, ayaw uminom ng tubig na madami kasi nga iihi ng iihi. Try po ninyo bago kayo magbiyahe, konting asin tapos tubig. Mapapansin nyo, hindi po kayo maiihi kaagad-agad. Makakarating kayo dun sa next na bus stop. Kaya mag-ready na po kayo ng 10 piso or 1 euro pag sa euro kung maiihi kayo, di ba? May mga ganyang sa Paris, iihi ka na lang, 1 euro ang bayad. Sabi ko, pareho lang to sa Pilipinas, sa mga bus stop, 10 piso pag nag-CR. Yan sa mga mall. Kasi ganun po ang mangyayari pag kulang tayo sa salt. So ang gusto ko lang ipunto, importante po yung salt, huwag kayong matakot. As long as balanse siya sa tubig, umiinom tayo ng madaming tubig, katulad nung diniscuss ko nung nakaraan, hindi dapat katakutan ng salt. Kasi pag kinontrol nyo ang salt, ang resulta po niyan metabolic syndrome. Ang resulta niyan diabetes din. Imagine niyo, iniisip natin, ang dahilan lang ng diabetes ay matatamis, carbs, pati po asin. Pag kinontrol nyo yung asin, nagiging dahilan din yan ng diabetes. Kaya nga, may mga pagkakataon, una hypertension muna, later on, pag nagtagal, nagkakaroon na ng diabetes. Merong iba naman, diabetes, tas later on, nagkaka-high blood na. Magkakonekta po sila dahil dun sa balance na yon ng salt, ng sugar, ng mga nutrients sa ating katawan. Yan, may tanong po kayo? Bago natin i-discuss yung tungkol sa MetaX. So dito, gusto ko lang ipaunawa yung policy na ang low salt diet ay maganda to prevent hypertension. Delikado po yan. Okay lang na maalat as long as balances siya with water. Yan. May mga tanong po bago tayo mag-proceed dun sa topic about MetaX. So ito, ang salt delikado kung sobrang dami. Sabi ko nga, kung ang ulam mo sa isang linggo puro asin, umaga, tanghali, hapon, yun, ma-high blood ka talaga nun. Pero pag kinontrol mo naman, masama din siya sa kalusugan. You could Google ano yung dangers ng low salt diet. Maintindihan nyo itong tinatalakay ko ngayon. Sabi ko nga, kung dun sa mga medical doctors, if you want yung mga study, I could share yung mga study, na download ko po yan lahat. May mga copy ako ng mga study, yung basis natin na ito yung mga nangyayari kapag kinontrol yung salt. Yan, next time I'll discuss ano yung danger sa cholesterol. Kasi yan din madami pong natatakot sa cholesterol. Ang cholesterol po, importante din sa katawan. Abangan nyo po yung next time na yun ang i-discuss natin. Kasi ang gusto ko sa community natin, magkaroon ng series na information dissemination. Hindi lang yung tungkol dun sa MetaX, kundi yung iba't ibang aspect sa ating kalusugan. Yung mga ganitong topic, madalang nyo pong mapakinggan. Yung iba, hindi ito dinidiscuss. Pero napaka-importante po nito para maingatan po natin yung ating katawan.